Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Alam niyo, si Robin Hood Padilla, ang hawak niyang komite sa Senado, Senate Committee on Public Information. Yung tungkol sa media, tungkol sa public information, sa press, yan yung kanyang hawak na komite. Inalis na kasi siya doon sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes and Laws. Kasi hindi niya naman talaga yun kaya eh. Hindi naman siya abogado. At least dito, minor na committee ito, Senate Committee on Public Information. Ay di siyempre, dahil public information yan, nung pinag-usapan ang budget ng Presidential Communications Office, PCO, pumapil si Padilla. Siyempre, gusto niyang birahin ng administrasyon, gusto niya itong gamitan na naman ng issue, at sabay, parang papalabasin, parang ang galing niya. Nung nakasalang ang Presidential Communications Office, PCO, may plinay siya na video, maiksing video. Hindi pala video, audio lang kasi boses lang naman yung napakinggan. May nag-uusap na mga tao doon, ang gusto niyang ipakita, si Yusek Claire Castro daw ang nandun. Yung nagsasalita daw doon, si PCO, si Palace Press Officer o Yusek Claire Castro ang tagapagsalita ng palasyo ng Malacanang. Doon kasi panoorin nyo sa video actually audio recording pala yon, pinarinig niya sa Senado na pinapagalitan ng nagsasalita. Ang sabi ni Robin, si Yusek Claire Castro daw yon, pinapagalitan yung leader daw yun ng mga vloggers na binabayaran ng Malacanang. Nagme-maintain daw ng mga trolls. Tapos pinapagalitan daw yon ni Yusek Claire Castro kasi hindi raw maganda. Hindi maganda yung mga plano na ganitong gawin nyo, ganitong sabihin nyo, hindi yata nagagawa. Kaya lang, nagre-reklamo daw yung mga vloggers na nagme-maintain ng mga trolls na dagdagan daw yung bayad. Ayaw naman daw ni Yusek Claire Castro. So, pinarinig yan ni Robin Hood Padilla sa Senado at gusto niyang tanungin ang Malacanang kung nagme-maintain ba ito ng mga bayarang vloggers at mga trolls. Yun ang pinakita niya. Salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording, kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Ako po ay merong final na bill kasi. Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman kung ayan na po. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pinag-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget. Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamagina may magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At
Puro kayo kabobohan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit nga magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Wala akong pera. Dahil sa kahihingi nito si madam. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, recording to, pag-uusap natin. Shit. Sinarela ko. Ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, Opo. who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Kaya lang, nilektorahan siya ni Senate President Soto. Sabi niya, paano mo naman nakumpirma na si Yusek Claire Castro ngayon? Ha? Oh. Ang tanong kasi ni Robin Hood Padilla, ang atin po mga ahensya at PCO ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno. Sagot ni Loren Ligarda, I am told they do not have trolls. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. Sabi pa ni Loren, if you have any proof, please tell me and I would be happy to call them out and to prove that to them. Ayun. Kung mayroon daw preba, si Robin Hood Padilla, ipakita. Ang problema, yung pinakita o pinarinig ni Robin Hood Padilla, hindi naman kumpirmado na si Yusek Claire Castro yun. Hindi naman kumpirmado kung sino nga bang mga nag-uusap-usap doon. Kaya sabi ni Senate President Soto, why don't we send it to the NBI for a voice print? Imbis na nanghuhula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. O, ayan, naliktorahan na, no? Ha? Ang sabi ni Senate President Soto kay Padilla, instead of naming somebody that we are not sure of, why don't you send it to the NBI, National Bureau of Investigation for a voice print. Imbis na nanguhula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. We are mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for a voice print? Imbis na Yes, nanguhula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because You're I cannot- mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. Yan. Barado si Robin Hood Padilla. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito kasing si Robin Hood Padilla, akala mo nagmamagaling. Akala mo nakakuha siya ng scoop na yung pinarinig niya. Mayroon ngang kumakalat niyan sa social media. Hindi naman pala yun hindi naman pala yun pro-Marcos o pro-administration vloggers. Mga daw yun mga DDS vloggers daw, nagtatalo-talo. Kaya, mayroon ngang nag-comment, parang nilaglag ni Robin Hood Padilla yung mga kasamahan nila Hindi, tama si Senate President Soto. Dapat doon, pinadala sa NBI, pinakonfirm niya. After niyang ipikonfirm sa NBI, kung confirm nga na si Yusek Claire Castro yun, di pwede na siyang mag-privilege speech, pwede niya nang yun. Pero yon, pinapangalanan niya si Yusek Claire Castro, inaakusa niya na ang nag-uusap sa audio recording na yon ay si Yusek Claire Castro at ang mga vloggers na pro-administration. Pero hindi niya naman verified, hindi niya naman kumpirmado. Akala niya lang si Yusek Claire Castro yon. Di naliktorahan siya ngayon.
durog ngayon si Robin Hood Padilla. Ha? Nakakahiya itong si Robin Hood Padilla eh. Nakakahiya. Ah, napaka ano na nga lang, napakasimple na lang nung ganung rules na dapat niyang sundin din na dapat credible yung mga sasabihin niya o ipapakita niya. Hindi man lang siya natuto kay Senador Ping Lacson o nagre-research talaga muna, kinukumpirma muna bago nagsasalita. Hindi naman ibig sabihin na senador ka, may privilege ka na anumang sabihin mo, hindi ka pwedeng kasuhan ng cyber libel o anuman. Pero maging ano ka naman, responsable ka naman sa mga sinasabi mo tulad nun. Oh, actually, saan kaya kinuha ni Robin Hood Padilla yun? Sino kaya nagbigay sa kanya nun? Wala, hindi ka panipaniwala. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.